as representation of the two-thirds rule provision sa pagpapakonvict minimum sa impeachable official. So walang numero, wala. So nagsasayang lang ng 25 million to 30 million a day. Estimated to reach 25 to 30 million pesos per trial session day. Estimated to run into around 90 or 92 days or 95 days. So that's around how much? Mga 2.5 billion pesos ang gagastusin ng gobyerno, both the House and the Senate, ng Kongreso mula sa pundo ng mamamayan. Na wala rin palang patutunguhan na pagpapakonvict kay Sara Duterte. Unless, idideklara nila na convicted and effective ang pag-remove kay Vice President Sara Duterte kahit 13 lang sila. Well, that will be another major constitutional issue that can erupt and go into the level of a constitutional crisis kung hindi kikilalanin yan ng Kongreso at hindi nila susundin na ang may last say dyan ay ang Korte Suprema. Principal culprits or the mastermind dito po sa tinatawag na the biggest plunder of government fund made by the government against the government and the people in the modern political history. The 1.9 trillion pesos flood control scam. Yan po ay hindi matanggal-tanggal na mga katotohanan na magpapatuloy na magbabadya ng ominous definition, masamang pagbibigay ng definition kung mababanggit ang Marcos Romualdez government. Itong mahalagang punto kung bakit iniatras na ang at least 6 pang mga testigo sa naunang isinalang na Article 4 laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial niya. Iniatras po ng House Prosecution Panel ang mga witnesses nila dito sa aligasyon na si Vice President Sara Duterte daw ay nag-commit o lumabag sa tinatawag na betrayal of public trust and high crime para siya ay matatanggal sa pagiging Vice President at totally, absolutely madisqualify na sa anumang pagpasok sa gobyerno o maging kandidato pa. Kaya nila pinapatrial nila sa grupo nila Marcos Jr., nila Martin Romualdez at na mga tauhan nila gamit ang Senate Impeachment Court ngayon. So, nagmamayabang itong pinuno ng House Prosecution Panel na si Luistro. Ang tawag sa kanya, the Maleta Girl. Hindi ko alam bakit Maleta Girl. Maraming katawagan at bansag itong si Luistro eh. Tinatawag din po ito na dahil kay Speaker si Inday Laway. Sorry sa mga so gross. Sa mga kumakain dyan, pasensya po At nagbibiro lang si Ka Eric. Nakikita ko kasi yan. Nakikita nyo rin yan sa mga memes, sa mga birada ng mga netizens, kay Luistro. Ang banat ng mga netizens sa kanya ay hindi po natin yan pwedeng pasubalian dahil yan po ay refleksyon ng pagkagalit ng mga mamamayan sa kanilang patuloy na pagwasak sa pinagkakatiwalaan at with the most highest or the highest and biggest lead of approval and trust rating na opisyal ng gobyerno. And we're talking about Vice President Sara Duterte. Kaya galit ang taong bayan eh. Ang most trusted, with highest approval and trust rating, pinagkakatiwalaan at sinusuportahan ng mamamayang Pilipino in all and every survey sa politika, ekonomiya at kalagayan ng bansa mula sa iba't ibang mga survey firms,
Si Sara Duterte po ang pinagkakatiwalaan. In fact, kung itotal mo ang average niya sa siguro 4 or 5 na mga survey firms, mga kababayan, si Sara Duterte po ay umaabot sa average na mga 45% to 48% trust and approval rating. Samantalang si Bongbong Marcos po, kung i-average mo, mula December hanggang sa June, ay umaabot ang kanyang pagbagsak at pagkalugmok in terms of trust and approval rating sa negative 15 to negative 18. That means below zero. Yan po, pero hindi siya pinapa-impeach ng mga alipores niya, syempre, sa House of Representatives. Kasi, the impeachment initiation or the start of the impeachment complaint, as according to the Constitution ng ating bansa, sa House of Representatives po yan, magsisimula. Hindi yan pwedeng umakyat ang mga articles of impeachment at magkaroon ng Senate impeachment trial kagaya na nangyayari kay Vice President Sara Duterte kung hindi po yan palulusutin sa House of Representatives. Kaya nga noong nagsampa or naghakbang at nagbalak na gumawa ng totoo at targeted impeachment complaints laban kay Marcos Jr., ang grupo nila dating Congressman Mike Defensor, nila former Congressman Jing Paras, at iba pang mga volunteer lawyers doon sa Philippine Alliance for National Accountability, aba mga kababayan, hinarang po ito nila Marcos at ng grupo niya pati sa House of Representatives sa pamamagitan ng pagsasampa ng unang impeachment complaint na isang chapsoy at pansit canton na uri ng impeachment complaint para lamang maharangan na hindi makapasok ang tunay na impeachment complaint laban kay Marcos Jr. at mag-operationalize o matrigger ang tinatawag na one-year bar rule na kapag may nakasalang na impeachment complaint sa House of Representatives at yun na ang kinilala na iproseso, ang iba pang mga complaints will wait for another year at tumakas-takas pa at nagtago-taguan itong si Sheloy Garafil ang inappoint nila Marcos at nila Romualdez, nila Bojidi na maging House Secretary General. At wala kang mga haharap, walang humarap at hindi nagpakita si Garafil at hindi rin pinayagan ng kanyang opisina na ang deputy lang ang tumanggap ng impeachment complaints nila Congressman Jing Paras at Congressman Mike Defensor and other lawyers, kaya na technical. Kaya nga ito pag-usapan natin. Itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte po, it will go back to the basic of what will happen sa Senado. At the end of the day, ang magdidesisyon po hinggil sa impeachment, conviction, or acquittal ni Vice President Sara Duterte ay ang mga senador. Regardless kung gaano po kagaling ang presentation sa prosecution o kaya sa defense on the part or on the side of the Vice President, or anuman ang mga ebidensya, kontrobersiya, legal and political acrobatics on the process of the Senate impeachment trial, at the end of the day, ang political orientation and political objective and connection ng senador o ng mga senador ang magdedetermine principally kung ipapa-convict or ipapa-acquit si Vice President Sara Duterte. Yan po ang basic na katotohanan dyan. Kahit abutin pa ito ng 5 buwan o ng 6 na buwan, hindi po nakasalalay lamang sa trial presentation and trial proceedings ang kahihinatnan ng magiging paghahatol kay Vice President Sara Duterte. It will all boil down. It will all go back
to the political orientation and to the political objective and affiliation of each and every senator. So alam natin na si Marcos ngayon ay may hawak na 13 na mga senador. Pero si Chis Escudero, dahil siya ang Senate presiding judge, bagamat kasama siya doon sa tinitingnan na 13 na kulto ng Judas na binuo ni Marcos sa loob ng Senado, aba, mukhang okay naman ang kanyang pag-preside in the last 2 weeks at least, no? Nagkakaroon siya ng patas at professional na mga pag-preside at mga pagsasagawa ng rulings doon sa mga proceedings na nangyayari sa impeachment trial. Pero bibilangin pa rin natin siya doon sa 13 sakaling magkabutuhan na in each and all of the articles of impeachment filed against the Vice President. Therefore, nang sinabi ni Chis Escudero na ang susundin ay ang nakalagay sa saligang batas, the letters of the law written and stipulated in the Constitution, partikular sa impeachment, nagsasabi po that the conviction or the decision sa pagpapakonvict sa sinumang impeachable official must require at least 2/3 votes of all the members of the Senate. Wala na pong dagdag, walang kulang, yun lang po. Hindi sinabi doon 2/3 ng mga nandoon sa loob ng bulwagan o kapulungan ng Senado. Brother Oliver, hindi sinabi yon. No? Si Brother Oliver po ay katandem ni Ka Eric yan sa mga pagpapadaloy ng programa sa ating mga pagtitipon-tipon sa mga rally o kaya sa ginanap na very successful na consultative forum and leaders dialogue dito sa Mindanao, mga kababayan, ng kampilan ng mamamayan na koalisyon. So it does not include yung nakasulat sa saligang batas na magsasabi tayo o itong mga alipuris ni Marcos at mga tagapagpropaganda ng Malacanang na dapat ang mga nandun lang sa aktual na pagbubutuhan sa loob ng Senado ang kukuhanan ng computation ng 2/3. That is not written or that is not expressly written in the Constitution. Ang nakalagay 2/3 of all the members of the Senate. At yan ang pinapanindigan ni Presiding Judge, Senate Presiding Judge Chis Escudero. So medyo nagulat tayo dyan kaagad dahil yan ay debatable among sa grupo nila. Kasi mayroong hindi tumatalima o hindi papayag. Sila Lacson at sila Soto. Sila Byros. No? Pero wala silang munang ginawang mga matitingkad at masisidhing pagdidebate. Doon pa yan sa botohan, muling susulpot ang usapin na yan. But granting as it may, na ipapanindigan at igigiit ang 2/3, which is a constitutional mandate, a constitutional requirement, at hindi po yan kay Chis Escudero lang na interpretasyon. Yan talaga yan, at may binabanggit na siya na I think it's about a jurisprudence tungkol dito, mga kababayan, na malinaw ang binabanggit ng Korte Suprema kung ano nakalagay sa saligang batas. It should be 2/3 of all the members of the Senate. And so therefore, 16 votes, 16 senators. Right now, 13 lang po ang mayroong senador na nakatali sa liig at nakahawak sa ilong nila under kay Marcos. Yun. At wala tayong nakikita na mga babaliktad immediately kahit i-pressure pa sila. Like itong magkakapatid na Senators Mark Villar and Senators Camille Villar. Malabo na mapapabaliktad nila ito kahit pa i-pressure nila Marcos, nila Lisa Araneta at ng grupo nila Boying Rimulya na tatakutin na kakasuhan sapagkat mga super bilyonaryo naman yan, magkakapatid na yan, they don't need na manikluhod at kaya nilang lumaban hanggang Korte Suprema. Si Senator Alan Peter Cayetano, kahit may papakulong ito, through framed up and oppressive
nagawa-gawang mga kaso na mapanupil, kagaya ng ginawa nila kila Senator Jingo Estrada at Senator Marcoleta, mananatili po ang requirement na 16 votes required as representation of the two-thirds rule provision sa pagpapakonvict minimum sa impeachable official. So walang numero, wala. So nagsasayang lang ng 25 million to 30 million a day, estimated to reach 25 to 30 million pesos per trial session day. Estimated to run into around 90 or 92 days or 95 days. So that's around how much? Mga 2.5 billion pesos ang gagastusin ng gobyerno, both the House and the Senate, ng Kongreso mula sa pundo ng mamamayan. Na wala rin palang patutunguhan na pagpapakonvict kay Sara Duterte. Unless idideklara nila na convicted and effective ang pag-remove kay Vice President Sara Duterte kahit 13 lang sila. Well, that will be another major constitutional issue that can erupt and go into the level of a constitutional crisis kung hindi kikilalanin yan ng Kongreso at hindi nila susundin na ang may last say dyan ay ang Korte Suprema. Dahil siguradong idudulog po ng legal defense team at mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema sakaling ipilit na 13 lang, convicted na at removed na. 13 lang na boto si Vice President Sara Duterte, tsugi na. Pwede nilang gawin yon. Pero kung yan ba ay tatayo at yan ba ay tatanggapin ng taong bayan at yan ba ay papahintulutan na lamang ng Korte Suprema, that's another thing. And that's too political risky. No, politically risky po yan para kay Marcos na gagawin niya, pero sabi nga nila, wala naman siyang pakialam sa batas. Iniikutan, iniiputan, at tinatapakan naman niya ang batas at mga proseso ng batas. Yeah, tama po yan. Kaya nga, nasa taong bayan ang magdedesisyon nito. Sakaling ipilit ang 13, bagamat it should be 16 votes, ipa-remove nila si Vice President Sara Duterte. Of course, hindi papayag tayo, hindi papayag ang mamamayan dyan, hindi papayag si Vice President Sara Duterte na bastang gawin nila na hindi naaayon sa kung ano ang nakasaad sa saligang batas, hindi magkakaroon ito ng mga bangayan at magkakaroon ng intensification of political conflict and political crisis. Unless immediately the Supreme Court will issue an injunction that will prevent the implementation of the crook, baluktot na desisyon na ipipilit na below 16, kahit 13 lang, ipakonvict at iparemove si Sara Duterte as Vice President. So sa ngayon, doon tayo sa kung ano ang reality. Kasi yan ay speculation pa lang. Yan ay hypothetical pa. Hindi pa naman yan mangyayari. Ang nangyayari ngayon, pinapanindigan ng Senate Presiding Judge at ng mga malinaw na posisyon sa may matitinong pagtingin sa batas that it should be 2/3 of all the members of the Senate and it should be equivalent to 16 votes as the minimum. Going dito sa sinabi ko na iniatras na nila Luistro at ng House Prosecution Panel ang kanilang mga testigo, nagpapakita po ito ng kahinaan, hindi ng kalakasan. Ibig sabihin po, walang kabuluhan. Ang kanilang unang artikulong na isinalang na Article 4, inciting to sedition, grave threats that are tantamount daw sa kanilang interpretasyon nila Luistro at ng House of Representatives, ito daw ay betrayal of public trust. Ito daw ay bahagi ng high crime ang pagbabanta sa buhay di umano nila Marcos Jr., nila Lisa Araneta at nila Martin Tambaluslos. Well, kung totoo yon, ba't kayo nag-atras ng mga testigo? Dalawang salang pa lang ng mga scripted na mga diskarte ng kanilang testigo ng mga taga-NBI, bulagta na. Hindi makakatayo,
hindi nagtutugma ang mga affidavit at walang maipakita na mga batayan sa pagdudugtong ng pangyayari dahil ang mga video nga nila hindi nila maipatugtugma na ito ay magiging material basis sa akusasyon nila, and including ang affidavit of investigation, mga petsa, kitang-kita na pinilit at pinilitpit ang naturang mga testigo para lamang paninindigan nila ang pagsisinungaling laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang pag-atras ng iba pang testigo, maliban sa natitira nila na si Melvin Matibag sa darating na Lunes or Martes, ay pagpapakita ng kahinaan at kawalan ng totoo at sapat na ebidensya para tumayo sa tama at matuwid na akusasyon ang kanilang mga aligasyon ng mga paglabag at krimen na ginawa ni Vice President Sara Duterte, na ito ang ikakasandigan ng pagpapa-impeach conviction sa kanya sa impeachment court. So, mga kababayan, at least nakatulong tayo sa pagbibigay ng paliwanag na wala tayong dapat ikabahala as of now. There is no strong or any indication na makakatayo sa anumang batayan at sukatan ng katotohanan at matuwid na ebidensya ang mga aligasyon laban sa Vice President. Even if paulit-ulit pang magtestigo ang taga-NBI, including si Matibag, hindi nila matitibag ang katotohanan na gawa-gawang kwento, walang sapat at matinong ebidensya, at binaluktot lang ang mga articles of impeachment nila, including ang Article 4 na nakasala ngayon in the last 2 weeks sa Senate Impeachment Court. Abangan natin ang mga drama at iba pang mga twist and turns sa nagaganap na National Suspended Animation National Show of Impeachment Trial of the Vice President, sponsored by Marcos at ng kanyang bulok na gobyerno. Pero hindi natutuwa at hindi maililigaw o hindi maipipilit sa taong bayan ang mga baluktot na style na ito, sapagkat hindi naman tanga at bobo ang mamamayang Pilipino para hindi nila maunawaan na ito lahat ay paninira at political demolition job ng maruming laro sa politika ni Marcos at nila Romualdez, sapagkat takot na takot sila at hindi nila kakayanin na matatalo sa isang demokratiko, matuwid at maayos na halalan ang isang Sara Duterte. Kaya nila ginagawa ito, ang gimmick nila sa impeachment trial nila. Kamakailan po ay pinuna ni Senator Alan Peter Cayetano itong panibagong diskarte ng panloloko sa taong bayan. Itong kunwari ay ayuda, pero hindi po nagpapalago ng totoo sa ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan, kasi ginagawang pulubi ang tao. Instead na turuan sila at pandayin sila sa makabuluhan at totoo at pangmatagalan na pag-unlad ng economic capacity nila, kabuhayan nila, pinapaasa sila sa ayuda. Right now, may panibagong diskarte ang gobyerno ni Marcos Jr. Ang tawag nila Uplift, Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Uplift, no? Kung sa Pilipino na terminolohiya o pananalita, ang uplift ay iangat, no? Paano mo iangat ang taong bayan kung lubog sa korupsyon at pandarambong ang gobyerno? Hindi pa nga naipapaliwanag ni Ginoong Marcos ang pagtuturo sa kanila ni Saldico na sila di umano ang mastermind ng kanyang pinsan sa pagkakaroon ng almost 1.9 trillion pesos na mga nawala na pondo gamit ang flood control scam, mga kababayan. At yan ay may mga testigo, may mga delivery na mga pera, yung mga former security team na naka-detailed kay Ginoong Saldico, yung dating sundalo, mga dating Marines, mga kontraktor, lahat ng ito po ay nagpapakita that the pattern and interrelation of events and interconnection ng mga salaysay ni Ginoong Saldico tumutugma
na ang mga nawalang pundo at pati na po ang mga dinorobo ng mga iba't ibang mga tauhan sa sindikato na ito nila Marcos at Romualdez di umano ay ang pasimuno mismo, ang presidente at ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez dati. Itinuturo ito nila Governor Chavit Singson, nila Congressman Mike Defensor, nakakulong na nga ngayon, and many more mga testimonial and public revelations. Subalit, ang ginagawa ng gobyerno, tinatakot, iniipit ang mga nagsasalita, pinapakulong, ginagawa ng kaso gamit ang kanyang attack dog agency na ombudsman at minsan DOJ at NBI para po lumpuin at paralisahin ang Democratic Political Opposition and People's Opposition Movement. Kagaya ng nangyari kina Senator Jingo Estrada, Senator Marcoleta, si former Congressman Mike Defensor, and even si Senator Bato de la Rosa. At ibinabaon ang mga tunay at tama na direksyon ng pag-iimbestiga to uncover the truth and the principal culprits or the mastermind dito po sa tinatawag na the biggest plunder of government fund made by the government against the government and the people in the modern political history. The 1.9 trillion pesos flood control scam. Yan po ay hindi matanggal-tanggal na mga katotohanan na magpapatuloy na magbabadya ng ominous definition, masamang pagbibigay ng definition kung mababanggit ang Marcos Romualdez government. Ngayon, para ito ay mapagtakpan pa lalo at malito at maligaw ang taong bayan sa public discussion, ay nagkaroon ng show, suspended animation na parang nililibang at inililigaw lang ang atensyon ng taong bayan. Na wala namang kabulubuluhan at walang kalutay-lutay dahil wala ngang maipakita ng mga totoo at tamang ebidensya dito sa binaluktot at ipinipilit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alam natin sinong may pakana at may kumpas niyan. Si Marcos Jr. mainly. Suportado ng kanyang pinsan na si Romualdez at ng mga key players nila kagaya nila Rimulya at ng iba pa na tinatawag ni Saldico na mga miyembro ng group effort nila sa isang parang sindikato na uri ng panggobyerno. At para magtuloy-tuloy ang suspended animation at hindi po lalo pang umalagwa at umangat at lumawak ang galit ng mamamayan, ay ini-apply itong taktika ng ayuda. Ayuda here, ayuda there. Pinuna na po ito mismo ng dating budget secretary ni Ginoong Marcos na si DBM Secretary, former DBM Secretary Ben Jokno. Ang sabi niya, mahigit 400 billion pesos na pondo na counterpart ng gobyerno para sa malalaking mga proyekto na pinupunduhan at tinutulungan ng Foreign Development Assistance Agencies like Japan International Cooperation Agency, JICA, Canada International Development Authority, at iba pa po, no? Australian Aid for International Development. Yan po ay mga ODA, Overseas Development Assistance Agencies, no? Kailangan may counterpart ka dyan para sa mga subway projects, train, malalaki at mahabang tulay, big ticket infrastructure projects. May mga kaakibat na counterpart ng gobyerno na napunduhan na 400 billion pesos na inilipat papunta sa mga unprogrammed appropriations upang punduhan ang flood control na dinodorobo at kinukulimbat at kinukurakot. At sino ang pwedeng gumawa niyan ng mga desisyon na yan? Hindi, walang iba, si Marcos Jr. bilang presidente. It's only in his own capacity and authority that can be done. Ang pagpupundo sa mga unprogrammed appropriations amounting to, in the last 3 budget cycles ni Marcos, to 2023 or 22, 23, 24, and even 2025, mahigit 1 trillion pesos po. Ang mga pundo ay kinukuha yan sa mga savings na mga government-owned and controlled corporations, no? Kagaya ng ginawa nilang pagkuha ng 60 billion pesos sa PhilHealth na diniklara ng Supreme Court na unconstitutional, no? Itong ginawa nila Ralph Recto when he was still
the Finance Secretary of Marcos Jr., na ngayon siya ng Executive Secretary, Chief Bastonero, Chief Executioner ni Marcos sa mga diskarte na ito, si Ralph Recto. No? So, ang 60 billion pesos ng PhilHealth at ang 121 billion pesos or 117 billion pesos ng Philippine Deposits Insurance Corporation. Para naman ito sa safety and support insurance sa mga deposito ng mga private bank depositors sakaling magkaroon ng bank run at bankruptcy ang mga bangko. Ito po ay GOCC din, Government Owned and Controlled Corporations. So, nilipat ito at ginamit, sabi ni Ralph Recto sa kanyang pagtatanggol sa oral argument sa Korte Suprema, ay para mapunduhan at masustain ang infrastructure projects. Isinagot po siya ng Korte Suprema. I think it was Marvic Leonen, Senior Associate Justice Marvic Leonen, na nagsabi, di ba, napunduhan yan, ang mga tulay, kalsada, highway, at di ba pang infrastructure projects were all appropriated during the budget deliberations. At yan ay identified items in the budget. So bakit kukuha ng pondo sa mga government-owned and controlled corporations, lalo na sa PhilHealth, na hindi pwedeng gawin yon at ililipat papunta dyan? Kung may budget na yan, bakit magdo-double budget or double funding? Kaya pinabalik po ang 60 billion pesos, pero wala na, wagtang na, earth na, kill na, sapagkat ubos na po yon. Pati ang PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation na umaabot ng 117 billion pesos kasi ginamit nga sa flood control. And only the President can do that. Ang pangalawang source ng flood control nila sa unprogrammed appropriations chargeable, that only the President can do the juggling of funds at kamada at mga partida na mga paano paanda rin yan, only his approval can make it into a reality. Yan po ang katotohanan, ay ang mga new taxes. Kung may mga bagong buwis na ipinapataw, pwedeng hatawin at kunin yan ng gobyerno at ilagay doon sa mga unprogrammed appropriations. And third, yung loans, utang. Kaya ang utang na ina na gobyerno na ito, utang na ina talaga. Mga kababayan, taon-taon nangungutang ng hindi bababa po sa mga 1.5 hanggang 1.7 trillion pesos in the last 4 years. At ang utang na ito karamihan ay hindi napupunta sa makabuluhan at totoong infrastructure development o kaya pagpapalago at pagpapatibay ng pundasyon ng ekonomiya, pagsulong ng modernisasyon ng agrikultura, mechanization, component of the agriculture, improvement of farm to market roads na wag dapat farm to pocket roads. Irigasyon at ang mga suporta sa produksyon ng mga magsasaka. Wala po, hindi napupunta mga utang na yan, doon napunta sa sinindikato ng flood control. Mga kababayan, and all of a sudden, Marcos has become the crusader for anti-corruption. Pero siya pala ang nagpaparelease nito. And according to the Department of Budget records submitted to the House Committee on Appropriation during the deliberation of the budget, lumabas doon na more than 4,000 flood control projects ang pinunduhan in the last 3 budget cycle ni Marcos Jr. na nanggaling sa unprogrammed appropriations. And only the President can give the final go signal or the final approval authority to authorize the funding and the release and the execution of projects chargeable to unprogrammed appropriations. Which means, klarong-klaro na it was Marcos ang nag-cause na umandar ang pag-release ng mga pundo na nanggaling sa utang, inutangan, punduhan, nanggaling sa mga buwis na bagong ipinataw sa taong bayan at doon sa mga GOCC, Government Owned and Controlled Corporation, na mga savings. Ngayon, para iligaw ang taong bayan at hindi nila ito makita, may ayuda here, ayuda there na pinuna din po, sabi ko nga kanina, ni Budget Secretary Ben Jokno, at sabi niya, non-productive. No? Pag sinabing non-productive, walang ibinubunga at idinudulot na pangmatagalan at totoong economic benefit and return para lumago at umangat ang ekonomiya sapagkat ginagawa mong pulubi at tamad ang mga tao sa walang katapusang ayuda here, ayuda there na ginagamit pa ng mga politiko
Hindi lamang sa pamimili ng boto at loyalty, kundi sinisindikato pa. Maraming reports po yan at hindi yan may tatanggi ng DSWD at ng DOLE sa TUPAD, sa AIX, AKAP, MAIX, whatever it is, na ang ibibigay sa iyo 3,000 pero ang pinirmahan mo doon, ang nakapadded na pirma mo 5,000 or minsan dahil sabay-sabay 7,000 or 10,000. Maliban pa sa issue ng korupsyon, wala talagang katuturan at kabuluhan yung ayuda sapagkat ginagawa mong pulubi at tamad at palaasa ang taong bayan instead na ipanday mo ang kanilang kakayanan, ang kanilang kapasidad, ang kanilang skills na malaya na pwede silang mabuhay ng malaya at may kakayanan na isustain ang kabuhayan nila. Yan ang pinakasimple na doktrina niyan ay ang sinasabi ng mga matatandang kasabihan natin at give man a fish and he will live for a day. But teach a man how to fish will make him live for the rest of his life. Ayun. Dahil tinuruan mo siyang maging independent at maging kapakipakinabang sa kanyang lipunan at binigyan mo siya ng pagkakataon na ang kanyang kakayanan bilang tao ay magamit niya upang maging kapakipakinabang sa kabuhayan niya at sa pag-usad ng lipunan at buong komunidad. Iyan ang mas makatarungan at mas makatotohanan na uri ng pagbubuo ng development sa isang lipunan. Hindi po ang ayuda here, ayuda there. Kaya itong ini-expose ni Senator Alan Peter Cayetano na kaya pala talaga ibigay ang 10,000 support and subsidy to the people na kanyang naging campaign propaganda or campaign lines sa eleksyon ng 2025 nang tumakbo siya bilang senador 2025 or 2019 sapagkat ngayon magbibigay si Marcos Jr. mula sa kaban ng bayan, hindi naman niya pera yun 12,000 para sa uplift United Package for Livelihood Industry and Food and Transport. Pero ito ay subject to political manipulation, of course. Kasi dadaan yan sa mga kongresista, dadaan yan sa mga mayors or governors na kaalyado at gamit ng gobyerno at coordinated sa DSWD or kung ito ay dadaan sa direkta sa DILG. Kung DILG, edi kina John Vic Rimulya yan. O kaya direkta from Malacanang, edi kay Benhur Abalos kasi siya ngayon ang cabinet secretary or secretary to the cabinet ni Marcos na parang representante ni Marcos sa lahat ng mga cabinet functions and pati sa pag-coordinate ng cabinet operations. At mukhang may special tasking siya, mukhang tatakbo ito si Abalos muli sa pagkasenador, na ikutan niya ang buong bansa. So the uplift is nothing but a consolidated na pulubi style treatment pa rin. At pero ang pinupunto ni Senator Alan Peter Cayetano, kung may pera pala at pundo na ganyan, ba't hindi natin gamitin sa tama na direksyon? Dahil nga billion-billion ito, hundreds of billions I think in the last 4 years ni Marcos Jr., hindi bababa po sa mga 400 to 500 billion pesos ang mga ayuda na walang pinatunguhan kundi ginawang pulubi at palaasa ang taong bayan at marami pa naging tamad. At instead na yon ay pinanday para palakasin ang agrikultura, totoong palaguin ang ekonomiya sa kanayunan at ibigay ang oportunidad na pandayin ang manufacturing and industrial development ng ating bansa. 500 billion pesos in the last 4 years wasted or misappropriated and misdirected sa ayuda na which is a political loyalty buyout scheme ng mga politiko na ginamit din ni Marcos at Romualdez. A lot of things could have changed fundamentally kung inayos ang agrikultura, pinalakas ang mga farm to market, post-harvest, pre-harvest, and production and market support na dapat pinunduhan, irigasyon, mechanization. Wala. Kaya palaasa tayo sa importasyon kahit tayo ay isang bansang agrikultural. Pati isda, galunggong ini-import natin, pati mga manok, gatas, asin, nag-i-import tayo. So anong uri ng katuturang gobyerno mayroon kapag hindi niya alam ang mga fundamental na usapin ng development and economic and prosperity direction na dapat niyang gawin
puro ayuda na ginagamit sa political manipulation and buyout ng fake and artificial loyalty ng mga tao. Kaya I join in that kind of perspective na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi po mabubuhay at aangat ang ating bansa kung nakasandig sa ayuda na hindi naman po tama at hindi totoo at makasaysayan na naging tumpak na programang umangat ang isang lipunan o isang bayan. There is no existing facts of history na magpapakita na through ayuda ay umangat ang mga bansa at naging maunlad. That's not the case, no? But instead, palaguin mo ang agrikultura, palakasin mo ang pundasyon ng industriya, i-develop mo ang manufacturing sector, at palakasin mo ang mga kaakibat na economic and political infrastructure, at mabuo mo ang independent na pang-ekonomiya na kapasidad ng lipunan at napakaraming resources ng isang bansa. Eh, yan po ang naging model ng Singapore, ng Japan, ng South Korea sa mga bansa natin, bagamat hindi sila kasing yaman sa natural resources, pero matino at maayos ang naging direksyon ng kanilang panggobyerno. Kaya napag-iwanan po tayo after 60 years ng mga kasabayan natin. In the 60 and early 70, ang Pilipinas po ay nasa number 2 sa pinaka-progresibong bansa. But after 60 years almost na nakaraan, pinag-iwanan na tayo ng bansang Singapore, South Korea, Japan, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia. At ang naiwan na lang na parang kapare-pareho natin na lugmok pa rin at bansot ang ekonomiya at gumagapang sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino o mamamayan nila, kagaya sa atin ay ang bansang Myanmar at Bangladesh and I think Cambodia. No, mga kababayan. So ganyan po, ang ayuda is nothing but a political tool to buy out artificial and fake political loyalty. Nothing more. Kaya hindi tayo aangat. Kaya how much and how many billions of pesos ang gagastusin na naman dito sa uplift? Wala itong patutunguhan sapagkat ito po ay pulubi mentalidad. At ginagawa, ulitin ko, tamad at palaasa ang mga tao. Pagkatanggap ng ayuda, kahit 12,000 or 20,000 yan, kung walang economic opportunity and walang collective and directed by the government na mga inisyatiba na magpapalago ng pangmatagalang pundasyon ng kabuhayan, mapupunta lang ang ayuda no matter how many times you give it. Papunta lang yan sa pagbayad sa inutang sa Bombay, sapagkat sa Pilipinas po, ang Pinoy na nagigipit sa Bombay ay kumakapit. Mga kababayan. At mapupunta yan sa mga bingguhan, sa sugal, sa paglalasing, because the people are not collectively oriented, directed by the government and organized to do directed and correctly designed economic models of development. Pagkatanggap, yehe, mabuhay si Congressman, thank you Mayor, thank you Barangay Captain. Yun po ang concept na na-develop mo. Pero after 3 days, wala na ang ayuda. Pero kung binuo ang pundo at upang palaguin at i-improve ang agrikultura, palakasin ang raw material development and production at paramihin po ang basic industry for manufacturing lalo na, pangmatagalan ang epekto niya. At babalik ka doon sa pangmatagalan na pangangailangan upang tugunan na hindi magiging mahirap ang mga tao, dapat may trabaho at dapat sustainable ang development ng produksyon at malawakan ang pag-unlad at pagsulong ng disenyo ng ekonomiya. Yan ang tamang ayuda, hindi ayuda na pulubi at palaasa ang taong bayan. Kaya itong uplift, billions and billions of pesos will again be wasted to nothing because of political gimmick rather than development model that should be seriously taken as a direction that must be implemented ng isang matino na panggobyerno. Sana. Pero patapos na ang termino ni Marcos, 2 taon na lang kulang-kulang, hindi pa rin matino at walang tamang direksyon ng pagsulong at pagunlad ang ating bayan. It all goes back to governance.